Finally, she gets to hold the microphone. Finally, totoo na to. Miss Janice Navida. Hello, good evening po. Kaloka EJ, muntik na akong malobat, doon ako kinakabahan na wala akong pakilala. May phone ba? May battery pack ako. Okay, go ahead. Before I ask the cast, I'd like to give credit to the producers, kay Ma'am Rizel at saka kay Sir Keith. Kasi para silang may sariling film fest sa dami ng mga artista nila. And knowing kung gaano kahirap ang industriya ngayon, yung nabigyan nila ng trabaho this film festival, sobrang nakakatuwa na talagang itinutuloy nila yung legacy ni Mother Lily. I love you, Miss Janice, for the question. Ayan, EJ, natuwa ka na ba sa question? Of course. Takot ako for a time. Pero ito na, yun. Thank you, Ma'am Rizel and Sir Keith. Ayan. Yung cast, I'd like to ask Miss Manilyn, Richard, and Carla, since sila yung mga experience na talaga sa industriya. Rooting from the title, gusto ko lang malaman kung kanino kayo mas takot. Kung sa evil spirits or sa evil person o people. And tanong ko na rin, i-segue ko na rin yung number 2 question ko para makapag-record ako. So, para mahawakan ko yung phone ko. Yung number 2 question ko, have you been a victim of an evil person and how did you deal with him or her? Look at evil origins naman tayo. Pasok. Miss Manilyn, Richard, and Miss Carla. Parang mas nakakatakot yung nakakaharap mo talaga. Yung evil person. Hindi totoo. Kasi yun, pwede ka talagang saktan. Although, yun naman din hindi mo nakikita, nakakatakot din. Kasi pwede ka rin naman na nagsaktan. Pero yung resulta na naibibigay sa'yo ng direktang pananakit, parang mas nakakatakot yun. Yung kaharap mo, katabi mo, gano'n, di ba? Yung lapit na gano'n, no? Naibitin mo sa akin, Dustin! Oo. Oo. Parang mas nakakatakot yung evil person. Kung naging victim na ako ng isang evil person, wala akong naaalala. Pero alam ko na maraming dati na may gustong gawin na hindi maganda, gustong sabihin na hindi maganda, pero hindi naman natuloy. So, okay na yun. Thank you po. Di ba parang walang ka-issue sa Miss Manilyn? Di ba, Miss Janice, the last 3 decades mo, even more, di ba? 5 years old ka, parang sa legal ka na. 43 years na this 43 years. And counting. Miss Carla? Mas takot po sa tao, yung evil na mga tao. Kasi, vocal kasi nito. Yes, evil na tao kasi ang dami po nila sa paligid. Tsaka hindi po sila nakukuha sa dasal. Hindi po medyo mahaba po yung buhay, mga ganyan ba. Saan kaya pupunta to? Parang parang mga masasamang damo. Kung sino pa po yung mababait, sila pa yung nauuna, yung mga ganyan bagay. Yeah, hindi, pero dapat yun po sabi nila between multo or tao. Mas matakot po tayo sa tao, syempre. Kasi yun talaga yung may capability na saktan po talaga tayo ng gusto. Either way, whether evil entity man po yan or human being, katapat lang po ay talagang pananampalataya. Diyos, si Lord na po ang bahala sa kanila, syempre. So thankfully naman, honestly, evil is everywhere. Sa totoo lang po, my gosh, sa dami po nang nangyayari ngayon sa mundo. Yung mga tao pong walang integrity, sa mga magnanakaw po, sa mga corrupt po. Napakadami pong evil entities around us. So, thankfully, personally naman po, wala naman po. Tsaka meron tayong Lord, kaya meron tayong armas, parang gano'n po, against them. Char? Ang hirap sundan ng sagot ni Carl. Siguro para sa akin, yung evil spirit kasi can go into any person. Diba? Pag weak yung person na yon, the evil spirit can go inside that person. So nakakatakot yung evil spirit kasi it can touch many people and certain people can touch other humans in a big way, diba? Just like what's happening right now in front of our eyes. Diba? Na, yun nga, gaya na sabi ni Ms. Carla na evil is everywhere, you know. But the real battle is
how do we eliminate the evil spirits in those people? Diba? Let's just pray for them, and siguro pag nakulong na sila, marirealize nila at makakapagdasal-dasal sila. Yun lang. Okay. Thank you, Chard. Miss Janice, you're good na? Yeah, thank you. Before I give the microphone, Miss Orp, we were honored by your presence of GMA News. You have some questions? Oh, she doesn't have. Before I give the mic, we'll entertain 3 more questions. And that will come from Miss Kate Adahar, Alex Rosas, and I understand Don Sermino, who is later na. O sige, doon na lang kay Miss Kate Adahar na muna tayo. Nakapabigay kay Miss Kate ng Random Republica for her set of questions. Before she asks her question, I'd like to ask Direk Shugo Praico. Direk, alam ko ang filmography mo. Itong genre na tong ginagawa mo, horrors. Very holy, very pure, yung ganun po. Pero dito po, medyo, syempre gagawin po namin dark. Or ginawa po namin dark siya. So, kung tutuusin, parang hindi po natin isipin na vulnerable po ang isang madre, hindi po ba, sa mga evil entities. Pero ito nga po, pinasok na sila ng isang evil entity. So, tingnan natin kung yun nga po. Actually, kita naman na po kung anong nangyari. Hindi po ba nag-start sa Beaterio po talaga. Umabot hanggang future po talaga itong evil entity. Ganun siya kalakas po. So, maganda din po yun. Honestly, yung pagkamadre. Maganda po yung atake na ang holy, ang linis po nilang tingnan, pero sisirain po yun. The servants of God, tapos yes. For some reason, ang iri-iri na niya sa imadre, di ba? Yes. May katakot-takot. Okay, I am now ready to give the microphone kay Miss Kate for questions. Hi, good evening. My question is for Richard and Carla. As 2 of the lead stars, ano na lang yung mabibigay niyong assurance sa moviegoers who will allocate their Christmas budget for this film? Assurance, you know, from the beginning of this project, talagang, you know, I'm very thankful to Ms. Rosel and Attorney Keith, because parang right now yung film industry natin really needs a boost, diba? Parang ang advocacy namin is to really get people back into the cinemas. You know, we're doing our best here to Shake, Rattle and Roll to get moviegoers back into the cinemas, to get families back into the cinemas this Christmas. And that was really the goal. That was really the vision for this. We did everything we can to give a good quality film. And for this film, I think yung moviegoers natin, sulit yung babayad nila. It's like they're watching 3 films in one. And then star-studded pa, look at all the cast members here. At hindi po ito lahat. Kulang pa po ito. Dapat po mag-extend ng isa pang tablado doon. Pero yes, I think sulit po ang magiging budget ng moviegoers natin sa Shake, Rattle and Roll. It's the only horror film ngayong Christmas. I think you can bring the entire family, you know. I think there's something for each member of the family dito sa Shake, Rattle and Roll. So, yeah, let's hope for the best, and let's hope for the best for the entire Metro Manila Film Festival. I hope it becomes a successful year for film, and you know, I'm rooting for all the films this Christmas. Yeah, and welcome back again sa big screen, Chard. Okay, gusto ko pa sana talaga mag-entertain ng questions kahit ako, ang dami kong gusto tanongin, especially those in the back. But we only have limited time. We will entertain questions from Don Sermino and Alex Rosas. But before Alex, here's Don Sermino, who was the dear friend of the Gutierrez family. Oh. Ayan ang mic, sa harap mo. Sorry naman. Ayan, of course. Ito parang nakakatuwa kasi parang tribute na ito for Manny Din Reyna, since siya nga ang parang sa lahat ng cast talaga, siya yung pinakauna sa lahat. Sandali, 1990 ba ang Shake, Rattle and Roll 2? Yung 2, mala 87, 88. Parang nakalagay sa IMDb. 39 years ago. Yeah. Anyways, paano na lang yung experience before sa experience ngayon? Ano yung difference ng pag-shoot ngayon sa pag-shoot noon? Oo nga, alam mo, nakakatuwa kasi bata pati mga direktor namin. Ngayon? Oo, yung grupo, kumbaga, oo.
gosh, walang masyadong difference kasi alam mo naman na may camera pa rin, yung mga ilaw pa rin. Pero, dun sa pagdating sa mga eksena na, noon kasi hindi mo napapanood, wala ka pang monitor eh. Okay. Oo. So kung ano lang yung pag nag-grind kayo, kung ano yung laman nun, nasa isip mo, ganun kayang lalabas yun. Pero ngayon kasi you have your monitors already and you can see more or less kung paano siyang lalabas sa screen. Tapos, noon, with Tito Peke and Tito Lore, ang experience ko, kapag gumagawa kami ng eksena na lalo kapag hinahapon ako or gano'n, may music na pinatutugtog. Ngayon nalaman ko na meron pala talaga na. No? Meron na silang akmang music for that scene. So, merong difference and wala. Parang ganon. Kasi same pa rin naman. Although, syempre ngayon marami na tayong nagamitan. Marami na tayong equipment na bago. Kumbaga, kinikwento ko nga sa kanila na ang hindi lang nagbago pa din actually is pag-step ko. Ito talaga medyo iba yung na-feel ko. Nung nag-step ako dun sa set natin, the first time. Sinabi na sa akin, "Hi, Miss Madeline, gusto niyo kong tinan yung set?" So, okay, sabi ko, pagpasok ko, konting kwento lang ha, doon. And then, pagpasok ko, alam mo yung nanumbalik sa akin yung ginagawa ko noon. Pagpasok ko, it was dark, right? Tapos sabi ko, yung, parang ipinikit mo, tapos, ito yung scent na yun. Yung scent na yun. Oo. So, For some reason, ganun yung naramdaman. Bumalik ka sa time nung unang gumagawa. Totoo. Alam mo, kinilabutan talaga ako. Pag-step ko, sabi ko, tapos nakita ko na yung iba yung ilaw. Tapos iba yung mga nakikita mong giba-giba na gano'n. Ito yun. And then I said to myself, ginagawa ko siya ulit. Oh. So, thankful, and sa lahat ng ginawa kong shape, talagang nakita ko na ang mga bata ngayon, iba na rin. Ang sarap katrabaho. In a good way, Miss Nana. Yes, oo. Noon kasi ikaw ang bata, ate. Very old, diba? So, Sila Ana, bata rin sila. Sila Banji Labanan. Oo, diba? So, very collaborative sila, totoo yun. Saka, meron silang pakialam doon sa role nila at sa ginagawa nila. At maganda yun. Kasi nagtatanong, paano ba katana rito? Gaano ba dapat kataas? Gaano ba baba? Ganun. Saka, alam nyo, kahit matagal na ako nag-shake rattle and roll at nagtipelikula, pag sinabi ng director ko, ginagawa ko. Kasi si Direk yan eh. Di ba, Direk? Opo, totoo, marami pa rin akong natutunan ng gabi. And it's always fun and it's always good to learn. So, wala ka namang na-experience, mga horror experience sa shooting, noon at ngayon? Noon at ngayon, wala naman. Okay. Pero hindi sa shooting. Iba, pero oo, noon meron. Pero oo, wala naman sa film. Walang kinalaman. Last question ka na for Richard. Richard, kasi ang ganda ng mga sinabi mo kay Dustin the last time na nag-interview tayo sa Regal. Si Dustin ay mas bata. This time naman, yung working experience naman with the Manilyn Reyes. Ate Mane. The best. Oh. Kasi we did films before, di ba? We did films before when I was still a kid. Yeah, he was mga 15 years ago. Oo, he was 4. Nasa Bilao siya. Mga 15 years ago. Oh boy, you were only 4 eh. Yeah, so we did film before, so it's really nice to reconnect and work again with Miss Madeline. Okay. And of course, the OG of Shake. Yes. Truly an honor to be, sharing the screen with her, learning from her, and having cool scenes with her. So it's really an honor. I'm super happy. And EJ, may pahabol si Vina before ng question. Talagang ituro. Yeah. Ano daw yung mararamdaman nyo ngayong si Richard, pwede rin si Madeline na yung project nyo ngayon, wala na nga si Mother Lily. Na nagbalik kayo ng Regal, gumawa ng film sa Regal. Pero yan, wala na si Mother. Nandyan pa rin si Mother. Kasi nandito eh. Kasi katulad ko ako, nag-start ako with Regal Films, 10 years old ako. And kumbaga naputo lang yung sandali. Pero ito na ulit sila, Ate Rosel, si Atty. Keith, at ang buong Regal Films. So, andito si Mother, forever na yun, lalo sa akin lang. At pinagpapatuloy po ang legacy ng Shake, Rattle and Roll, ang legacy na iniwan ni Mother. So, andito pa rin siya. Good answer. Richard?
Yes, it's an honor for me to be part of Shake, Rattle and Roll, the comeback of Shake, Rattle and Roll, and of course the resurgence of Regal. Of course, kilala natin si Mother Lily, talagang haligi ng industriya. But more than anything, she was really close also to my family, to my dad, to my mom, and to our family. And I started acting also at a young age sa Regal Films then. So, you know, growing up, I've always seen the Valencia house. I've always worked with Regal. I've seen Keith and Miss Roselle and everything. So they're like family to us. And, you know, when they offered me this film and, you know, it was really an honor for me. Especially with this kind of script, this kind of episodes of Shake, Rattle and Roll. It's truly an honor to be part of this. And, you know, it's all because of Mother Lily. It all started because of Mother Lily. And this is to honor her. Oh, if I may just add lang, alam mo niyo ba, 2 months ago, I remember, di ba, we're talking about the relationship of Regal and Richard. 2 months ago, Richard signed a multi-picture contract with Regal. This is part of the deal, itong SRR. So ibig sabihin, we will be seeing more of Richard in cinemas in the next coming years. Tama, Chard, no? Yes. Yes, I'm very thankful to Regal, and like what I said, you know, I'm all for the, you know, to bringing back the resurgence of Regal sa films and for audience to watch films again, you know, watching the big screen. Mas mahirap na kasi ngayon, syempre, ang dami ng, you know, on-demand apps. Pero iba pa rin yung experience na papasok ka sa sinihan, manunod ka kasama mga kaibigan mo, kasama mga mahal mo sa buhay, you know. So, I'm all for that. I'm here to, you know, to be part of the Regal family again, and I can't wait. Before the question from Alex Rosas, nakita niyo AVP kanina, we saw another iconic SRR personality, di ba, si Miss Janice de Belen, di ba, nakita natin, kita mo yung energy niya na she is part of this, but again, she is on a lock-in for the teleserye niya sa ABS-CBN. Sana makasama natin siya sa screenings a couple of days from now. Okay, finally, the question from Alex Rosas. For Richard and Carla, which is the lesser evil, the malfunctioning idiots that this government has mass-produced, or the conscienceless, corrupt politicians who steal by the millions or by the billions? Parang kakatapos na po ng Miss Universe kanina. Ano na? Parang bagay yung question for me. But I love the adjectives. Very afraid for politics, Sana. Yes. Do you have other questions in mind? Puro na. Kasi, I don't know, who is comfortable asking that question? Who is comfortable answering the questions? Although parang nag-statement na rin naman karamihan sa inyo halos. I think si Miss, si Dylan, charot lang talagang tinuro ko si Dylan sa political question. Sino? Who? Okay. Meron ba? Good girl, Sasa! Good girl siya ngayon. Good girl. Ayan, si akala ko si Ate. Ano yung tanong? Wow! Ano kayo? Hello po, yes po, ano po yung tanong? I'm not in the habit of repeating my question, but for you, I will repeat. Well, thank you so much. That's an honor. Yes. Okay. Your Honor, the question is, which is the lesser evil? The onslaught of malfunctioning idiots, Language! the government, or the conscienceless, corrupt politicians who steal by the millions or by the billions? I think the second one. Which yes. is? Which is the evil, the second one? Yes, yun pa yung conscienceless politicians Who steal by the billions or by the millions? Yes. Lesser evil! I don't think you've understood the question. Ay, ayoko na po sagutin, mali pala ako. Charot lang. Pero yes, sir, and anything else, sorry, medyo hindi ko po naintindihan yung tanong. Pero po, sasagutin ko po yan, yes. Ang lesser evil po, I guess, ano yung una nga? Think ko yung una po, yung una, yes. It's the, I think,
it's, ano ba yung una? Malfunctioning idiots. The idiots, okay. Are we talking about yung mga tao po ba dito? Yung mga botante? Ano po ba? Yung government. Malfunctioning idiots mass-produced by the government. Okay, yes. Actually, yes. It's the lesser evil po. Kasi, to be honest, we are all just victims of this system, this corrupt system. It actually birthed yung sinasabi niyo po, malfunctioning idiots, which is the same reason rin kung bakit po natin naboboto ang mga politician kurakot na nagnanakaw sa atin. Pero, yes. It's Christmas time. And it's Christmas time. So, hindi ko sila mumurahin. As a sweet girl ka rito sa SRR, Sasa Girl. Actually, no, magnanakaw po ako dito. So, ayun. Nilinis ko na, pinahit ko pa dun sa... Hindi po ako, sweet girl dito. Medyo may pagka-street smart na konti. Yes, ayun. Kinakabahan ako sa mga tanong, nakakaloko, para mamaya makasuha na talaga ako. Thank you po! Merry Christmas! Okay. Thank you. That's Okay, the thank last you so question from much. Alex. We'd like to thank everyone for coming today. But before I wrap this up, okay, we'd like to request the cast to please, bababa sila Miss Patricia, no? Bababa ng ground floor. Charing lang niya dito daw. Bababa ng dito. Sige, yan ang ating team requesting everyone. We will form a group photo. So, ayan. Haharap kayo sa big screen, pero daw nasa baba. Ang ganda nito lalabas, maniwala kayo, when we post this sa Regal social media. And you may also do sa inyo. Sige, Miggy? Facing daw ang cast. Facing saan? Okay, hindi tatayo ang